Hebrews chapter 4 verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang omniscience o mas kilala sa tawag na all-knowing. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God's knowledge is complete and perfect. Ang ibig sabihin po nito, walang bagay sa buong kalawakan o sa buong universe po na hindi alam ng ating Panginoong Diyos. Kagaya nga po ng sinabi ni Pastor Russell na pati yung pagkamatay ng Maya o pagkawalaglag ng ibong Maya, alam lahat yon ng Panginoong Diyos. Kahit yung mga kasinungalingan natin, yung mga kasalanang tinatago-tago natin, lahat yon alam ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng nangyari, mangyayari at nangyayari ay hawak po ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang siya may head knowledge, may malalim din po siyang pagkaunawa sa bawat detalye ng ating mga buhay, pati po sa intention, sa cause, sa dahilan, tsaka sa kahihinatnan o sa magiging outcome. Yung kaalaman po ng ating Panginoong Diyos ay hindi limitado tulad po nating mga tao. Halimbawa po, kahit hindi po natin sabihin kung ano po yung nararamdaman po natin, alam na po ng ating Panginoong Diyos yun. Hindi po siya kailanman naguguluhan. Hindi siya nalilito o nagkakamali sa pag-intindi sa mga sitwasyon natin. Perfect po at complete ang kanyang understanding sa lahat ng mga bagay-bagay, mula sa galaw ng mga planeta hanggang sa tahimik na pag-iyak natin sa gabi. Alam niyo po lahat yun. Kaya sa passage po na to, pinapakita po ng ating Panginoong Diyos na lahat ay uncovered and laid bare sa paningin po ng ating Panginoong Diyos. Lahat tawag dito, nakikita niya. Ibig sabihin po, alam niya yung buong katotohanan at wala siyang namimiss o namimisinterpret. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God knows even the secret places of our hearts. Minsan po kahit sa ibang tao, may mga bagay po na hindi natin masabi-sabi sa ibang tao. Mga insecurities natin, mga doubts, mga temptation o galit na tinatago po natin. Miski kasalanan po na tinatago natin. Si David nga po, 'di ba? Yung tinatago-tago niyang kasalanan ay yung pangangalo niya sa asawa ng kanyang loyal servant o loyal soldier. Pero in-uncover po yun lahat ng ating Panginoong Diyos at ginamit niya yung buhay ni David para gawing aral sa mga susunod na generation. Kahit sa natin yun, sa generation natin yun, in-uncover po yun yung sin ni David, which is the adultery and murder. Tapos ginawa po yung aral sa mga generation na umabot hanggang sa ating generation. Pero sa ating Panginoong Diyos po, hindi po kaya sa ating Panginoong Diyos po rather, hindi po natin maitatago kahit sa isang lihim po, hindi po natin matatago yung mga secrets, yung mga pinaka natin insecurities, yung mga doubts, yung mga tawag dito, kung ano yung tumatakbo sa mga utak natin, kung ano talaga yung laman ng ating puso rather. Alam niyo po kung ano talaga yung nasa kaibuturan ng ating mga puso. Hindi lang po yung ginagawa natin, kundi yung bakit mo yun o bakit natin ito ginagawa. Kaya nga sinasabi po sa Hebrews chapter 4 verse 13, everything is uncovered. Ibig sabihin po, even our deepest thoughts and motives ay kita po ng ating Panginoong Diyos. Kung inisip po nating wala namang nakakaalam nito, tandaan po natin, omniscient ang ating Panginoong Diyos. Alam lahat ng ating Panginoong Diyos. Minsan nakakahiya, pero sa kabilang banda, ito rin yung paalala na hindi natin kailangang magpanggap at magtago sa Kanya. He sees the real you, and yet He still loves you. He still loves us. Kahit alam niya na makasalanan tayo, alam niya lahat. Alam niya na may mga iniisip tayo na hindi ka aya-aya, may mga thoughts tayong tawag dito, ungodly o hindi Christ-like, di ba? Pero sa kabilang banda nun, minahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Ganun po kadip, kalalim yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's omniscience is a source of comfort.
Sa una po, medyo nakakatakot, nakakahiya. Isipin po natin, no, alam lahat ni God, alam lahat ng ating Panginoong Diyos yung mga bagay sa atin. Pero kapag tinitignan po natin ito sa mata ng ating pananampalataya, ito ay napakalaking comfort. Bakit nga ba ito comfort? Kasi ibig sabihin po na ito, kahit gaano kagulo, kahit gaano kakalito, o kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan po natin, may isang Diyos na lubos tayong nauunawaan. Naunawaan niya lahat ng mga hinanakit natin, yung mga bagay na iniiyak natin ng pasikreto sa gabi, yung mga bagay na tawag dito, kinikimkim natin. Alam lahat yun. May empathy and sympathy ang ating Panginoon Diyos para sa atin. Kaya sobrang nakakagaan ng loob pag inisip natin yun. Hindi po natin kailangan ipaliwanag ng mahaba sa Kanya yung sakit na nararamdaman natin. Kagaya po ng ginagawa natin sa ibang tao na kailangan pa nating i-share whole yung story para lang magkaroon sila ng empathy and sympathy sa ating situation. Pero hindi po ganun. Hindi na natin need mag-explain ng pagkahaba-haba sa ating Panginoong Diyos. Kasi alam niya po, alam niya agad at ramdam niya yung hinanakit natin. Hindi po siya nalilito, hindi po siya nagugulumihanan sa ating mga puso. Kaya kapag feeling po natin na walang nakakaintindi, walang ramdam ng pakiramdam natin, tandaan po natin ang ating Panginoong Diyos nakakaintindi at nakakaalam sa lahat ng nararamdaman natin. At dahil perfect po ang kaalaman ng ating Panginoong Diyos, alam niya rin yung perfect na timing at paraan para tulungan po tayo. Kaya ang kaalaman po ng ating Panginoong Diyos o yung pagiging omniscience niya ay hindi lang isang warning, kundi source ng assurance na hindi tayo nag-iisa, hindi tayo invisible, at hindi po natin kailangan magsinungaling sa harap ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.